Ipag natin ang ating mga Biblia sa muli sa aklat ng mga awit. Psalms chapter 119, isang daan at siyam. Sa umagang ito ay pagpapatuloy po natin ang pagbubulit-bulit ng salita ng Panginoon mula sa subsection ng Psalm 119. Nandito pa rin po tayo sa kapitulo na yun at nasa talata 76 na tayo. Naman din mga pangkin dahil mga 3 buwan na rin po sa mga lipas mula hindi natin pinag-aaral yung verse 75 ay babasahin po natin verse 75 sa umaga ito at ang verse 76. Sundan na lang po ang tahimik. Sa verse 75, O Panginoon, nalalaman ko na matuwid ang mga pasya mo at sa katapatan ay pinangbabang mo. Ang iyon nawang tapat na pag-ibig ay maging kakaliwan sa akin ayon sa pangako ko sa iyong lingkod. Let me read that again, yung sa Tagalog, ang Biblia version, ang sabi doon, sinasama ko sa iyo na maging kakaliwan ko ang iyong kagandahan mo ayon sa iyong salita, sa iyong lingkod. Sa English Standard Version, ganito ang pagkasabi, let your steadfast love comfort me according to your promise to your servant. So, ang ating pagbubulay-bulay po ngayong umaga ay iikot sa tema ng pagsusumamo para sa kaluluwa, leading for comfort. And as a form of review, our previous meditation on verse 75 na pinag-aaral natin yung righteous judgment ng Panginoon ng salmista dito sa Tagalog na matuwid na mga pasya ng Diyos. At itong matuwid na pasya ng Diyos na ito ang nagdala sa isang mananampalataya kung saan siya ay pinangumbaba. Ang kalakip dito ang katapatan ng Diyos. And if we will read the word judge or yung judgment in the context of the people of God, we're talking about the faithful people of God, hindi yung nagbabalat kayo lamang, hindi mga tunay na tao ng Diyos, ay makikita natin na ito ay parang pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang mga tao sa kanyo ng mga kapighatian ng mga kasali. Binabanggit ito ni Pablo sa 1 Corinthians 11 verse 22. If you will read 1 Corinthians 11 verse 22, ganito ang sinabi ni Pablo. Subalit kapag tayo ay pinatulan ng Panginoon o hinahatulan ng Panginoon, tayo ay sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Sa English, but when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world. So, you see, brethren, it is so necessary that we receive discipline from the Lord. And during the time of discipline, we are grieved, we experience afflictions, and it is not so enjoyable. At sinabi pa nga ni Charles Spurgeon, sabi niya sa kanyang commentary, having confessed the righteousness of the Lord, David now appeals to God's mercy, and while he does not ask that the wrong be removed, he earnestly begs for comfort under it. Righteousness and faithfulness provide us no consolation if we cannot also enjoy mercy. And blessed be God, we can expect this, for this is promised us
in His Word. And again, sinabi pa ni Thomas Manton, na isang English Puritan pastor, and sinabi niya, the same hand that wounded must heal. And from whom we have our affliction, we must have our comfort. This is in reference to Hosea 6:11, na kung saan sinabi doon sa English, come, let us return unto the Lord, for He has torn and He will heal us. He has smitten and He will bind us up. Sa Tagalog, ayun kayo at tayo lumabalik sa Panginoon sapagkat Siya ang lumapa. Ngunit pagagalitin niya tayo. Sinugatan niya tayo, ngunit tayo ay kanyang bebentahan. So, it's a biblical word, it's a biblical language na yung pagsugat ng Panginoon. And you will remember in the previous meditation natin sa Lamentation 3:23, sinabi ko that God not willingly afflict the Son of Man. Siya ay enjoy na pahirapan ng tao. He has purpose for everything that happens, much more so for His people. And then sinabi pa ni Thomas Manton, He does not afflict His children to destroy them, but to prepare them for greater comfort. So, ang doctrine or katuruan natin sa umagang ito is this. Ang mga tao ng Diyos ay malaya at may lakas ng loob na nababatay sa tigas na kagandahang loob ng Diyos at kanyang mga pangako upang humiling ng kaaliwan sa kanilang mga kapighatian. So, the title of our meditation today is Pleading for Comfort or Pagsusumamo para sa kaaliwan. And we have three major points in our meditation. Una, the essence of comfort. Ano ba itong comfort ito or kaaliwan? Pangalawa, the supplication for comfort. Ang pagsusumamo ng mananampalataya para sa kaaliwan. The foundation of all our comforts. Ang batayan ng lahat ng ating kaaliwan. Hingin po natin ang tulong ng Panginoon sa ating pagkakas. O aming Ama na nasa langit, naway samahan ninyo yung mga tao sa umagang ito sa pagbabasa ng iyong salita, pagbubulit-bulay sa inyong posisyon ng Diyos. Naway ilayin ninyo ang inyong lingkod sa mga lahat nito sa pagkakaman, ay lahat ng malinaw o Panginoon, pagkakaman ng mga tao ay nagkaroon ng disiplina upang focus sa pakikinig. Hindi yung tinawang bawat isa sa distraction. Maging mapagbantay kami sa oras na ito. Na hindi maagaw na ang salita. Ito po ang dadangin sa ngalan. So let's go to the first point, the essence of comfort, or itong diwa, o ano ba yung kahulugan ng kaaliwan na ito ng mga mananampalataya. Now, sa iba-ibang version ng English language, English translation, sa ESV, sinabi ko yung word na your steadfast love. Let your steadfast love comfort me. Sa New American Standard, ginamit ko yung salitang favor. May your favor. King James Version, of kindness, be for my comfort. Now, the subject of comfort is quite broad. For people seek it all the time. Yung comfort. Kapag sinabi ko sa ibang comfort, would you rather go to a 1-star hotel? Or would you rather go to a 5-star hotel? Saan ba yung mas may comfort? No? Now, i-consider natin yung salitang comfort and medyo broad ito, na-narrow down natin ito in the context of spiritual comfort. So, baka isipin kasi ng marami na
ng paksa, comfort, gusto ko yan. So, but no, we will go to the Bible in order to study this part. Well, now, pag sinabi sa Hebreo, sa Hebrew kasi mga kapatid, yung salitang comfort, ito ay binubula ng dalawang titik. Na pag ito ay dinagdag sa isang pakiusap, ito ay nagiging sorry, itong salitang comfort, ito ay tumutukoy sa yung pagkaligi. Kaya sinabi ko kanina dalawang titik pa. So, yung nakam na ito yung pagkalina na inaasahan ng isang tao. So, mababasa natin ito, makikita natin ito dito sa kamatayan ni Rebecca, ni Sarah, kung saan ay naglalaki ni Isaac, siya ay magkaroon ng asawa. Sabi ko sa Genesis chapter 4, Isaac was comforted. And then si Jacob naman, namatay, nabalitaan niyang namatay si Joseph. He refuses to be comforted. Ang hayaan nito ko, sinasabi ni Jacob sa kanyang mga. And then, another ay yung Genesis chapter 50, verse 21. Kung saan ay inassure ni Joseph ng kanyang mga kapatid. He comforted them. Kasi mo yung ginamit. Dahil nag-aalala yung mga kapatid ni Joseph, pag-higanti siya sa kanila. Sila ay walang napayapang. Now, why do we need comfort? Spiritually speaking, we need comfort first and foremost because of sin. The reality of this present age, yung nangyayari sa mundo natin ngayon, speaks about decay, corruption, degradation, misery, distress, heartache, loss, failure, and death. Yung mga bagay na nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng dalamhati. And because of that, naturally, hinahanap natin yung kaaliwan. Hinahanap tayo ng comfort. And mga nagdaang buwan, this year, maraming mga mahal sa buhay na umanaw at naghahanap ng comfort. Ang marami sa atin, even in times of trial or heavy providences. Sapagkat, realidad sa buhay natin na mayroong mga kapigaringan. At mahalaga maunawaan natin na hindi pinangako ng Diyos na magiging exempted po tayo sa mga bagay na ito na nagdudulot ng discomfort, nagdudulot ng pagdaramdam o pasakit, mga mabibigat na pagsubok. Kasi hinahanap natin ang kaaliwan o comfort. Hindi po masama na maghanap ng kaaliwan o comfort kapag bahagi ito ng pagiging sa ating Diyos. Sa paghanap natin ng kaaliwan, meron tayong tinitingnan sa inahan. At para sa pamamanampalataya, ito ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa atin. Bakit talaga natin kailangan ng comfort? Sapagkat sinabi, ang ating mundo ay sinira ng kasalanan. Ang kasalanan ay naghatid ng pagdurusa, pagkawasa, kamatayan. At ang proseso ito ng pagkawasa at unti-unting pagkamatay. Dahan-dahan na mamatay, maging tayo ay nagdaranas ng pagdurusa at iniligtas o exempted ang mga tao ng Diyos. Sa panahon ng kamatayan ng isang mahal sa buhay, hinahanap natin ang kaaliwan. Sa panahon ng kawalan
o kabiguan, hinahanap natin ang kaaliwan. Sa panahon ng kahirapan, bigati, at parang umaanggap-anggap yung ating pagkakasal, hinahanap natin ang kaaliwan. Ngayon, ang mga tao ay naghahanap ng kaaliwan ng comfort, ngunit nakakalungkot sapagkat hinahanap nila ito sa mga mabababaw at sa mga makasalanang lugar o makasalanang pinagagalingan. People get comfort from food. Sinabi na natin. Ito yung natawag na convenience store. Gusto ng tao ng convenience or physical comfort. Kaya naman, usually, mga malalambot na upuan at luxurious accommodations sa pagkakaroon ng comfort. And furthermore, people seek entertainment, sex, worldly pleasures, and still others search for it in how they can satisfy their longing or appetites. And even some resorted to philosophy, religion, and ideology, and humanistic sources. Lahat ng pwedeng puntahan o lahat ng pwedeng isipin para makamit ang comfort na ito, gagawin ng mga tao. And people seek comfort in all kinds of places and from all sources. But we as Christians, we know that real comfort cannot be found in any other place but from the Lord alone. And some of the means to comfort may not be sinful in and of themselves. Hindi naman pumasok pa. Hindi natin minamasama na maghanap tayo ng recreation, magbakasyon, mag-engage sa leisure, to have wholesome fun activities, travel, delicious food, and others. And iba, they seek expert medical advice, or some turn to inspirational, motivational talks, events to attend to, and books. But as I've said, the real comfort that truly lasts is not found in all these mentioned things. It can only be found in the source of all true comfort. That is the God of all comforts. Sinabi ni Apostle Paul sa Corinthians chapter 1, verse 3 to 5. 2 Corinthians 1, 3 to 5, sabi ko po, pagkakasahin ko, purihin ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng mga kaamaan, verses, at Diyos ng lahat ng kaaliwan. And then sinabi pa ni Paul sa verse 4, maalim sa atin sa lahat ng ating kapigatan, upang maalim natin ang nasa anong kapigatan sa pamamagitan ng kaaliwan na inialim sa atin ng Diyos. Sapagkat paano sumasagana sa atin ang mga pagkukusan ng Kristo, sa pamamagitan ng Kristo ay sumasagana din sa atin ang kaaliwan. It's all by Christ. Yan ang wag na wag po natin kalilimutan. Real comfort comes only by Christ. Na-compose yung kantang Merry Gentlemen. God be merry. Malalim yung English niya. God bless you, Mary. Gentlemen. Ang ibig sabihin, may God grant you peace and joy. So, gusto mo yun, it's a holiday season, it's Christmas season, as they say. May kanta na tama. God grant you comfort. And then sabi dun sa refrain o sa chorus, get good tidings of comfort
and joy. And kailan dumating yung comfort and joy na yun? Nang dumating ang prinsipe ng kapayapaan. Hindi ang Now we, all men, as sinful creatures, do we deserve comfort? Maraming tao sa mundo na once they achieve something, sabi nila, deserve mo yan. No? Pinagpaguran mo yan. Yeah, deserve mo yan. Deserve mo yan comfort. Or kumita ka, nag-earn ka, tumaas yung savings mo, then you can use that. You deserve it. You deserve this comfort. But for us, sinful creatures, tayo na mga makasalanan, dapat ba tayo sa kalaliwan? The answer is no. Sabi ni Thomas Manton, sabi niya, those that humbly confess the justice of His cross may with the more confidence in His mercy. Judgment has done its work when the creature is humble and patient. Then feel them from the tribunal of His justice to the throne of His grace. Though our sins deserve affliction, yet there is comfort in the merciful nature of God and the promises of the gospel. Kung isa ka kaibigan, kapatid, kababayan, na naghahanap ka ng comfort, gusto namin ipagbaon at sabihin, hindi mo matatagpuan ng comfort at kaaliwan sa kusasa, kundi tanging sa Ebanghelyo lang. Ito'y paalala sa ating mga kapatid. Ang comfort o kaaliwan ay ating makukuha o matatanggap. At ating tinanggap na kung tayo nanampalataya kay Kristo. So, the question is, what then is our comfort? The psalmist gave the answer. Sa Hebrew, tinatawag ko, loving kindness. Chesed, loving kindness. His God's steadfast love. His merciful kindness. His favor. Napakayaman ng salita ito. Hindi siya kaya describe ng isang salita na sa Tagalog version, dito sa ating ang bagong Biblia, ay ang ginamit na salita doon, ginamit na salita ay tapat na pag-ibig. Sa Biblia, ang ginamit na word naman yun ay tandaan mo, tapat na pag-ibig, ang lahat ng ito ay tumutukoy sa katangian ng Diyos. The never-changing or the unchanging character of our God. God is loving, but not only loving, His love is steadfast. Hindi matitinag, hindi makuuga ang kanyang pag-ibig. Pag walang hanggan, yung kanyang kaawaan, yung kabaitan niya, ng kasamang kaawaan, His favor. So you see, the realization of God being merciful, kind, loving, isn't this enough to comfort us? Remember, God gives rain and sunshine even to undeserving sinners. Yeah, even to unrepentant sinners. Na hanggang ngayon ay lumalaban sa Diyos. Patuloy nilang tinatamasa ang tinag ng araw, ang ulan, ang masarap na pagkain, ang comfortable dwelling place, even success sa kanilang mga trabaho. But how much more God will give the supply to His repentant people. So, sa ang ating mga sa ating loving kindness ng Diyos, itong tapat na pag-ibig ng Diyos, kagandahan ng Diyos, we can only read a few of them. Exodus chapter 34, verse 6. Exodus 34, verse 6. Ang sabi dito, then the Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord
compassionate and merciful, slow to anger, and abounding in faithfulness and truth. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapat. Sana kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, yung mga bagay na na-enjoy mo ngayon, yan ay palatandaan ng pag-ibig ng Diyos, yung kanyang nag-uumapaw na kabutihan. Sana wag mong isipin na ang Diyos ay mabagal sa pagkagat, eh hindi na talaga siya nagkagat. Wag mo natin kakalimutan yan. Wag mo natin kalilimutan mga kapatid. And then isa pang sinabi sa Deuteronomy 31 verse 6. At sabi dito sa King James, be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Kayo'y magpakalakas at magpakatapa. Huwag kayong matakot, ni matindak sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay humahayong kasama. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan. So yung pagkantini ng Diyos, nandoon sa kanyang mga tao. And then, ano pa, sa Psalm chapter 86, verse 5 and verse 15. For thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. But thou, Lord, art a God full of compassion, gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. Tagalog, sa Panginoon ay mabuti at mapagpapalala, sagana sa tapat na pag-ibig sa lahat ng sa iyo'y tumatawag. Verse 15, ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na mahabagin at mapagbiyan, banal sa pagkakalit, sa tapat na pag-ibig at katapatan ay sagana. Now what can you say? Overwhelming ng action ng Panginoon. And such that sinabi ni Spurgeon, sabi niya, the words merciful, kindness, are a pleasing combination and express exactly what we need during times of affliction. We need mercy to forgive the sin, and kindness to sustain us during the time of sorrow. With these, we can be comfortable on a cloudy and dark day, and without them, we are miserable. Therefore, let's pray for these to the Lord, whom we have grieved by our sin, and let us heed the wordless grace at our sole reason for expecting His favor. So, binanggit ni Spurgeon dito yung pagsusumamo. No, bakit kailangan magsumamo? No? So, dito ngayon papasok tayo sa second point. The supplication for comfort. Yung sinasabi ko kanina na two-letter Hebrew word. At isang pangungusap, for example, yung sa pangungusap na bigyan mo ko ng tubig. Pag kinabitan yung two-letter word na yun, nagiging pagsama na siya. Nagiging isang panalangin. So, sa English kasi sabi doon, let your comfort, let your or may your favor be my comfort. Sa Tagalog, o sa iba pang translation, I pray. Pero sa Tagalog, sinasamo ko, ipinakikiusap ko. These are languages of supplication or pleading. Bakit nagsusumamo ang salmista na maging kaaliwan niya ang kagandahan ng Panginoon? Diba parang, may kagandahan loob ng Diyos eh. Mabait siya ang Diyos. Pero bakit pa kailangan magsumamo? Diba? Diba minsan papasok sa isip natin ng ganito? Well, kahit na sa atin ay hindi kusang
Ito ay karanasan natin lahat. Dahil nabanggit ko kanina yung kasalanan, yung devastation, yung destruction, yung decay, lahat ng mga nangyayaring bagay na nagdadala sa atin ng discomfort. Pag naranasan natin yung discomfort, hindi siya mabilis na minsan tumatagal. Minsan tumatagal. Hindi agad dumarating ang comfort. Ito'y dahil sa natitirang kasalanan sa atin. Dahil sa natitirang kasalanan sa atin, ang ating kaaliwan ay nahahaluan o kung madalas pa nga ay napapalitan ng negatibong damdamin. Dahil sa ating mga remaining sin, yung natitirang kasalanan, meron tayong ng mga baggages. At ito yung mga bagay na kailangan mawala sa atin. Hindi pa ito lubusan mawala. Kaya kailangan aktibong pagpakay sa kasalanan, active mortification. Pumapasok yung mga negatibong damdamin, pag-aagam-agam, pag-alinlangan, pakiramdam ng kawalang katiyakan, yung takot. Diba? Kahit mananampalataya na tayo, meron tayong takot. Isa kahit maliit na bagay, natatakot tayo. Nabupuno din tayo ng fear at kalungkutan. Or yung pag-aasa na umaanda-anda. Or parang nawawala yung pag-aasa na yun. Diba? Katulad ng storya ni Christian, nung ibinalunggo siya ng tambuhan, tinatawag ng giant despair, doon sa book ni John Bunyan na Pilgrim's Progress. Parang nawawala na siya ng pag-asa. Pero nung naalala niya, sinabi sa kanya ng evangelist, may susi para makataas. Yung susi na yun, yung kumakatawan sa mga pangalaman. So, ang sabi sa Jeremiah chapter 33, verse 3, ang sabi dito sa English, call to me and I will answer you and I will tell you great and mighty things. Now, ang background kasi itong Jeremiah 33, verse 3, yung ongoing siege ng Jerusalem at inevitable fall, yung pagbagsak, sigurado na sa kamay ng mga Kaldeo. Pero sa kalagitnaan nun, nangako ang Diyos kay Jeremias na kanyang panunubalikin ang bansang Juda in answer to their prayer. So, God has ordained the means to achieving or receiving His promises. That's through prayer of faith. Sabi niya doon sa, nasabi niya ng anghel, kay Zechariah, nung in-announce din ng anghel, kabihin sa kanya na magdadalang tao si ang kanyang asawa. Sabi sa kanya, your prayer has been answered. Bagaman matanda na sila, it took so many years, but his prayer has been answered nonetheless. So, yung, imagine yung discomfort or yung agam-agam, yung difficulty sa isip ng karaya, parang pa man din siya, parang budyo. Pero wala silang anak. Diba sa galing ng budyo, pag wala kang anak, hindi ka pinagpala eh. Kasi ang blessing mo, wala kang anak. Diba? But in the providence of God, and sinabi ko, your prayer. So para sa ating mga kapatid, tandaan natin, nawa ay hindi tayo mainit sapagkat ang ating pagsusumamo ay hindi isang pagbabaka sa kali. Hindi po tayo nagbabaka sa kali. Diba? Hindi ganun eh. Kundi meron tayong tiyak na kasagutan mula sa Diyos. Ang sabi sa sabi ni John sa 1 John 4, kung hinihiling natin sa Diyos yung mga bagay na may pananampalataya, nakakasa tayo pagkakanog sa atin ng Diyos ito. Kung ito ba tayo maayon sa kanyang nagpapabat. I'm sure, sa ating mga kapatiran, marami sa atin na hinihiling natin sa Panginoon. Iba-iba. Wala pang answer ng Diyos. Diba?
Iba't ibang mga kahilingan natin sa Panginoon. At then again, yung kahilingan natin na yan, we will rest assured na ang desire na yan, ay tandaan natin, ang Diyos din, at kinakailangan ng ating mga hangarin o yung mga desire natin ay inline o nakahilera sa kalooban ng ating Panginoon. Diba? Not my will, but thy will. Diba? Sino nag-pray nun? Ang Panginoong Kristo na mismo. Tayo ba kaya? Na mga fallen, wretched, depraved creatures that apart from the mercy of God and of His grace, ay wala tayong access sa trono ng biyaya ng Diyos. But now God has given the promise, sabi niya, nanalangin ka, call to me, lumapit kayo, napakadaming pangako ng Diyos para sa atin. The comfort that the psalmist is seeking does not come automatically like a flu shot. Let us remember that comfort does not come instantly. So, nawa ay hindi tayo mainit sa katutunan ng Panginoon. Kundi patuloy tayo humanap, pumatok, at humingi. Di ba? Ito sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7. Humanap kayo, kay mga kasumpang, humingi kayo, at pumatok kayo at pagbubusan kayo ng pinto. Now, because all of this has been promised by God, sabi ko nga, hindi tayo nagsusumamo sa isang pagbabaka sa kahit hindi merong iyak na kasagutan. And this leads us to our third point, the foundation of all our comforts. And that is God's word. Ang sabi ng psalmist, according to your promise to your servant, hinihiling ko na ang iyong kagandahan ng bayaming kaaliwan mo ayon sa iyong pangako sa iyong lingkod. So, what does this tell? Na yung kasagutan ng Diyos, na yung comfort na hinihiling natin, ito'y batay sa kagandahan ng Diyos. At ito'y nagbabatay sa salita ng Diyos na kanyang iniwan sa atin. Ano ba yung pwede natin panghawakan? Sometimes we can say, kung nakaranasan natin, kung pagbabasihan natin yung ating experience or karanasan, sometimes helps. Diba? Diba, ang isip ko, tinulungan ako ng Lord last time. Pwedeng papasok sa isip ng tao, siguro naman tutulungan ulit ako this time. But that's only referring to experience. Pero hindi experience ang foundation ng ating comfort, kundi ang salita ng Diyos na hindi nagbabago. The word given us by our Master to us, His servant. The foundation of our supplication is His word. We must remember that God did not just leave His word to all people indiscriminately. May mga specific instruction ng Diyos, especially for comfort and cheer, that is given only for His people. Right now, sa Bella Vista, we're still in the exposition of the Sermon on the Mount. No? Yung kilala ng marami as Beatitude, di ba? Doon ka sa Espiritu sapagkat sapagkat sila mamanahin nila ang lupa, makikita nila ang Diyos, mamanahin nila ang mga pangako ng Diyos, mapalat, marami yun. Now, ang ginawa ng iba, ang kanilang binasa, akala nila applicable sa kanila yung mga salita nila. No. Hindi ito. Those words are not for the unbelieving world. Yung mga salita nila ay para sa mga mananampalataya ng Diyos. Those words are tailor-made for the citizens of the kingdom of God. And if you are a citizen of the kingdom of God, if you are a child of God, if you are a Christian, God has a specific word na iniwan niya
para sa iyo. Isa na yun. Sinabi sa Sermon on the Mount. Panginoon sa Kristo. Tandaan natin that God's word is tied with His character. He cannot lie. What He promised, He will fulfill. Sa Hebrews chapter 10, verse 23, sa English, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Sa Tagalog, yes, dated less, Spanish pa rin. Then, yung 10, talata, 3. At sabi ko, na huwag nating pabayaan, paghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan sapagkat siya na namako ay tapat. Yung namako, ang Panginoon, meron tayong panghawakan. At sinabi ko po, 2 Corinthians 1, verse 20, ang sabi niya, for as many as the promises of God are in Him, they are yes. Therefore, through Him also is the amen to the glory of God through us. Sapagkat lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo. Kaya sa pamamagitan niya ay aming sinasabi ang amen sa ikaluwalhati ng Diyos. We have the Word of God within us. And the means, prayer, we have it. Itinutulay ng ating Panginoon. Wala na tayong kakulangan. We don't lack anything in terms of achieving or gaining comfort sa buhay na ito, mga kapatid. And then sabi sa sinabi sa Heidelberg Catechism, question number 1. Dito ay this catechism, question number 1, neatly summarizes the difficult truth about our God's promised comfort. Ang sabi dito, papasahin ko na lang sa English. No? Yung question sabi, what is your only comfort in life and death? Kapag buhay at kamatayan ang pinag-usapan, ano ang kaaliwan mo? Now, ito yung sagot. That I am not my own. Hindi pala natin pag-aari yung sarili natin. No? Sabi ko, but belong with body and soul, both in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. We belong to Christ. Why? He purchased us with His own blood. He has fully paid for all my sins with His precious blood and has set me free from all the power of the devil. He also preserves me in such a way that without the will of my Heavenly Father, not a hair can fall from my head. Indeed, all things must work together for my salvation. At now, para sa ating pag-ibig tungo sa ating Pilipinas. Therefore, by His Holy Spirit, He also assures me of eternal life and makes me heartily willing and ready from now on to live for Him. So now that you've heard these things, are you ready, my friend, to live for Christ? O bilang paglalakad ang Ebanghelyo, maliban sa tunay na kaaliwan na ipinag-aaliw ng Diyos o nagmumula sa Diyos, ang lahat ng mga kaaliwan ng mundong ito or comfort na inaasama ng mundong ito or even the present comfort na tinatamasa ang ngayon, ay walang ibang pupuntahan. But greater depression, hopelessness, and sa iba, nalubog na sila. And apart from the comfort that comes from God Himself, that is guaranteed by His Word,
We have no return for comfort. No basis for comfort in this world and in the world to come. Because as John said in 1 John chapter 2, verse 15 to 17, the world in its passion shall pass away. Kaway tandaan natin na hindi natin hanapin ang kaaliwan sa mga pansamantalang bagay o maging sa mga tao na may kamatayan. May we learn to draw comfort from the true source of it, God Himself. And He has given it freely to us through His Word, and through the Gospel, by the death of His Son. So, mga kapatid, mabilis ba tayo tumakbo sa Diyos para sa kaaliwan? Kumisan kaya tumatagal yung discomfort natin. Ay mabagal tayo. Mabagal natin tumatakbo. Hindi, kasi meron kanila. Mabilis tayo tumakbo. Through prayer, manasama na namin natin. And by reading His Word, by meditating His Word. Yung mga words of assurance, di ba? Hindi nasa natin kanina sa Exodus, sa Deuteronomy, sa Psalms, yung mga salita na nagpapalakas ng loob. Huwag ka matakot. Huwag tayong matakot. Magtiwala tayo sa Panginoon. Manampalataya tayo sa Kanya. Naaalala mo ba na lumapit sa Kanya sa tuwina ikaw ay nagkakaliwan or every time you are in need of comfort? God invites us to avail ourselves of His comfort. This is all found in Jesus Christ. In Him we have great exchange. He left the comfort of heaven and dwelt among us. What wonderful exchange that is. He suffered for the sins He did not commit. Sabi ng Panginoong Jesucristo, yung mga asong gubat, mga ibon, mayroong pugad, may pagpapahingahan, pero ang anak ng tao, iba na mapagpahingahan. Nang nangyari ang lahat ng yun, because of the great exchange. Yung sa kanyang pagpapakababa, by His poverty we were made rich. Speaking of spiritual poverty, naging mayaman na tayo spiritually. All the divine comfort is afforded to God's people through the gospel. And so my friend, would you avail this comfort today? Sumuko ka kay Kristo at sa Kanyang pamumuno. Pagsisiyan mo ang iyong kasalanan, sumampalataya ka sa iisang nagpapagaligtas. Sa pamamagitan ng Kanyang mga latay tayo pinagsigaling. Sa pamamagitan ng Kanyang kahirapan, tayo ay lumaman. Sa pamamagitan ng Kanyang bighati, tayo ay naalin. We are comforted. Lumapit ka sa Kanyang bago mauwi. Sapagkat sa araw ng paghatol ng Diyos, wala kang matatagpuan kaaliwan. There will be no comfort for them that are eternally judged by God. They will be suffering, they will gnash their teeth day and night, and the torment, the smoke of their torment will rise up forever and ever. Ito ay isang matinding babala para sa mga hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan. Naway gawin mo na ito, kaibigan. Mayroong isang nagpapagligtas at ang kanyang Panginoon sa iyo. Lumapit kayo sa akin. At nagbibigatan kayo, bibigyan ko ng kakainin. O aming Diyos, nawa ay alinin niyo ang mga tao sa gitna ng aming mga kapigatian o maging sa mga dinaranas namin mga discomfort sa oras nito. At tulungan niyo nawa kami o Diyos na hindi kami makinig, kundi magtiwala kami sa iyong salita. Makakinig ng ako sa amin mga kasama. At hindi lamang sa mga bagay na naranasan natin dapat, hindi kami ay may assurance mula sa inyong salita o Diyos na ang lahat ng pangako
pangako ninyo sa amin na kay Kristo Jesus ay yes and amen o Diyos. Salamat po Diyos sa inyong mga dakilang pangako ninyo at salamat sa pagkakalit ninyo and by the help of your Holy Spirit, may all of us be comforted. As we pray in Jesus' name.